Hello mga guys, sa ating video ngayon, i-share natin itong napaka-cute naman at malambot na tinapay at tinatawag namin itong basket bread. Ang yung sa iba tawag nila dito ay OB balls bread. Try nyo din ito ga, mabinta din sa ating bakery. Kaya tara na. Dito ay unahin natin gawin yung ating palaman. Dito kailangan natin ng 1 1/2 cups ng third class flour. Lagyan ko lang ito ng half tablespoon ng OB flavor powder at half cup na light brown sugar. Mag-add lang tayo ng 1/4 teaspoon ng OB violet at 1/4 cup na margarine. At haluin lang talaga natin ito ng mabuti hanggang sa mag-firm yung ating mixture na rin magkaroon tayo dito na parang dough. At mag-add muna tayo dito ng 3 tablespoon na tubig. Dito sa ating palaman ay kailangan na yung soft flour lang talaga yung gagamitin natin. Halimbawa, yung third class flour, pwede ding cake flour para moist yung ating palaman, hindi siya matigas. At ito lang yung consistency ng ating palaman. I-set aside muna natin. Dito naman tayo sa ating dough. So, dito gagamit lang tayo ng 500 grams ng first class flour. Maglagay ng half tablespoon ng yeast, 1 teaspoon ng bread improver, at 1/4 cup na powdered milk. And then, haluin muna natin. Lagyan ng 1 teaspoon ng asin, half cup ng light brown sugar, at 1/2 tablespoon ng vanilla extract at 1 cup na tubig. Dito sa ating harina ay pwede kayong gagamit ng all-purpose flour at yung tubig natin dito ay tansyahin lang. Pwede ditong magbawas, pwede ding magdagdag kasi depende yan sa gamit natin na brand ng harina. At pag tunaw na yung mga dry ingredients, basain na natin yung harina at masahin. At dito maglagay ako ng 1/3 cup ng margarine at shortening. Pinaghalo ko lang yung margarine at shortening. At masahin lang natin ito ng todo mga ga. Kung wala kayong mga spiral mixer or dough roller machine ay pwedeng masahin ng mano-mano ha. Basta ay siguraduhin nyo lang na makinis yung ating dough para maganda naman yung texture at yung alsa niya. Itong aking dough ay pinadaan ko ito sa dough roller. At pagkatapos ko itong pakinisin ay agad ko na itong putulin sa 25 grams lang. Maliit lang ito. Cute lang yung putol natin dito. Kasi pag matapos ko itong iporma mamaya, ilagay ko lang ito sa ating mamon molder. Pagkatapos ko yung putulin ay agad ko na huyang figurahin muna lahat bago lagyan ng palaman. Yung palaman ko dito ay nasa 13 to 15 grams. Balilagyan ko muna ito lahat ng palaman bago ko ito palaparin, bago natin ito iporma na parang balls or basket-basket. Dito sa putol ng ating dough ay pwede nyo naman na iba-ibahin, pwede nyong lakihan pa kung meron naman kayong mga hulmahan na medyo malaki pa dito sa gagamitin ko ngayon. At yung ating palaman na OB ay pwede naman kayo ditong magpalaman ng chocolate, ay depende na ho yan sa inyo. Pwede din kayo ditong maglagay ng kulay na food coloring na lemon yellow sa ating palaman para maging lemon yung kulay ng inyong palaman. Na yung pwede lang talaga natin iba-ibahin yung flavor ng palaman natin dito. At sa pagporma natin dito guys, ganun lang kadali. Ay i-roll lang natin yan at pagkatapos ay figurahin lang ng pabilog ng kunti lang para maging bilog lang siya. At ito nagagamit nga ako ng mamon molder at banyahan lang talaga natin yan ng margarine or di kaya shortening. At palsahin lang natin ito bago natin ito isalang. At wala tayo ditong ibanyaha, hindi natin ito banyahan ng itlog or ibap man dyan. At ito na pinaalsa ko lang ng 2 oras at lutuin natin sa may preheated oven na 180 degrees Celsius sa loob lang ng 15 minutos. At ito lang yung gagawin ko dito mga gapahiran ko lang ito ng condensed milk at lagyan ng grated cheese. Ganun lang kadali. Mabango, malambot at syempre masarap. At hanggang dito lang. Bye-bye!